نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para makinig ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa hindi pa tayo sa paraiso. Opo mga kapatid Islam, dito sa mundo ay nagdudua talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana maangkin natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maangkin natin ang kanyang kaluguran, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, totoo po na merong paraiso. Kahit nga ang Propeta Muhammad SAW nagdudua na sana maabot niya ang kabilang buhay at makapasok sa paraiso. Katulad sa isang hadith dito na ayon kay Tahus na narinig niya si Ibnu Abbas radiyallahu anhu na dati ang mensahero sallallahu alaihi wasallam kapag magdasal sa gabi, tingnan niyo nagtatahajjud ang propeta sa gabi, ay nagsasabi, "O Allah," sabi niya, "para sa iyo ang papuri, ikaw ang tagapagtaguyod ng mga langit at lupa at ang sino mang naroroon. At para sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagmamayari ng langit at lupa at sino mang naroroon doon. At para sa iyo ang papuri, ikaw ang liwanag ng langit at lupa at para sa iyo ang papuri, ikaw ang katotohanan at ang pangako mo ay totoo." Tingnan nyo, ito ang pangako mo ay totoo. Ang pakikipagharap sa iyo ay totoo at ang salita mo totoo at ang paraiso totoo. Al-jannatu haq wan naru haq. Ang impyerno ay totoo. At ang mga propeta ay totoo at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay totoo at ang oras ay totoo. Kaya ito ang mga dua ng mahal nating propeta salam. Kahit propeta na nga siya, nagdudua pa rin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Every night yan, nagtatahajjud kasi ang propeta salam. Kaya yun ang isa sa mga natin minimithi natin bilang mga Muslim na makarating talaga sa paraiso. Hangad yan ng lahat. Kaya lagi nating maririnig yan sa mga khutbah, sa mga lectures, sa mga payo, o kaya bukang bibig natin yan paraiso. Kasi nga lahat talaga nalulugod makapasok sa paraiso. Ngunit mga kapatid, nandito po pa tayo sa mundo na kailangan gumising araw-araw para magsamba. Kailangan maghanap tayo ng ating makakain. Kailangan natin magtrabaho. O kaya mga bagay na nakakapagod. Kaya normal lang yan sa dito pa lang sa mundo. Kailangan pala dito sa mundo ay pagtiisan muna bago ka makarating sa paraiso. Kasi nga mayroon mga pagsusulit, mayroon pagsubok muna si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan mong harapin. Kaya kailangan mo ng tatag, kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng kumpiyansa sa sarili, kailangan mo ng pananampalataya para malampasan mo lahat ng mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang halimbawa ng mahal natin Propeta salam na ayon kay Abu Hurairah, qala Rasulullah salam, ad-dunya sijnul mu'min no jannatul kafir. Sinabi sa hadith mga kapatid, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang mundo ay kulungan ng mga mananampalataya at paraiso ng mga mapagtakwil. Isinalaysay ni Muslim. Kaya dito sa mundo na ito, pagsubok talaga marami mga kapatid. Kasi nga, sisnun to kulungan to na hindi mo dapat ilabas lahat ng mga pagnanasa mo dito sa mundo. Kasi nga, masisira ka lang.
Oo, kaya malampasan mo ang mga hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan natin magtanim. Kahit tulo pa, pawis mo, kahit pagod na pagod ka pa, kailangan mo pa rin magtanim ng mga mabubuting gawa. Ganon ang gawain ng mga mananampalataya din sa mundo, na magtanim. Ha? Kasi nga, yun ay mayroong bunga po yan sa paraiso. Hindi patulog-tulog lang tayo. Sabihin mo lang na faith alone, maliligtas ka na, save ka. Hindi ganun ang ating pananampalataya. Ha? Ang pananampalataya ay dapat may kaakibat ng gawa. Ha? Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Ha? Di ba? Narinig ng laging kasabihan na yan. Kaya tama talaga ang mga kasabihan. Ha? Mayroong kasabihan ng mga naunang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ang mundo ay taniman ng kabilang buhay. Kaya kung anong itinanim mo dito sa mundo, mga kapatid, yun din ang aanihin mo sa kabilang buhay. Kaya kailangan pala gumising tayo sa padyar. Magsasala talaga tayo. O magsasakripisyo tayo kung ano pa. Magsakripisyo ka muna sa mga sarap ng higaan. Sarap matulog. Kaya yun ang ginagawa natin kasi hindi pa nga tayo sa paraiso. At saka, wag na wag kang lalampas, kapatid, sa hangganan ni Allah. Kung ano ang hangganan ng Allah, yun lang po ang ating susundin. Kung example na lang, kung itinuro sa atin o ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay, wag na wag ka nang sumubra dyan, wag kang hihigit dyan, o kaya wag ka ring magdagdag. Ang iba kasi may batas na si Allah tapos gagawa pa talaga ng bid'ah. Magano pa, gagawa pa ng mga panibagong mga pagsamba. Hindi mo na nga sinunod ang sinutos tapos gagawa ka pa ng mga gawang mga batas. Audubillah. Lalo na wag kang lalampas sa pananalita kung ikakagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga nakakatakot yan, lalo nandito pa tayo sa mundo. Wala pa tayo sa paraiso, tapos magsasabi ka ng masasama, magsasalita ka ng shirk, magsasalita ka ng kupur. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanilang sinabi, hindi iyon bukod sa buhay natin sa mundo, na mamamatay tayo at mabubuhay at wala namang makakasawi sa atin bukod ang panahon. Subhanallah, tingnan nyo, ganun na ganun sinabi nila. Walang makakasawi sa atin, walang makakapatay sa atin maliban sa panahon. Subhanallah. Kaya sinabihan talaga sila ng Allah, kadugtong dito. At hindi mapasakan na roon ng anumang kaalaman. Kaya hindi sila kundi umaakala. Kaya umaakala ka lang pala. Kaya doon sa sinabi ng Allah, mga kapatid, wag na wag pala tayong mag-akala dito sa mundo na ito. Dapat pundasyon natin ay kaalaman. Kailangan matuto ka ng mga akida. Matutunan mo ang Quran, ang hadith, para makukuha ka ng mga tamang asal dyan, tamang kaalaman, para igagamitin natin yan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya mga kapatid, ang pag-iisip ng mga mananampalataya, lalo na meron ka ng paniniwala na tama, meron ka ng tamang pananampalataya, dapat po balansi lang talaga. Hindi dapat lalamang ang mundo at hindi ka rin maging pabaya. Dapat balansi ang buhay mo at ang iyong trabaho at ang iyong pagsamba. Dapat balansi lahat yan, mga kapatid. Hindi ka pwede sumubra dyan kasi kung sumubra ka na dyan, hindi ka pa sa paraiso. Kailangan kumayod ka. Kailangan may buhay ka, bigyan mo rin ng oras ang iyong pamilya. Hindi lang puro trabaho ka lang o kaya puro magsamba ka lang. Hindi ganun. Dapat nasa balansi po yan. Ganun na ganun kapag hindi pa tayo umabot dun sa paraiso. Kahit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, tingnan nyo, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sabi niya, kung gayon, tunay ang kasama ng hirap ay ginhawa. Tunay na ang kasama ng hirap ay ginhawa. Tingnan nyo, kasama ng hirap ay ginhawa. Hindi sinabi dito na
pagkatapos ng hirap ay ginhawa. Hindi ganun ang pagkasabi ng Allah. Magkasabay yan. Kaya kapag nandito pa tayo sa mundo, dapat unawain mo hindi lahat masaya. Dapat lahat ng masaya, mayroong kaakibat na lungkot. Ganun ang totoo mga kapatid. Ganun ang mindset ng mga Muslim na mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga nabanggit na yan ng Allah. Innamal usri yusra. Kaya magkakasama yan. Kaya tapos kung nandito pa tayo sa mundo, habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala na huminga, wag mong isipin na lahat ng tao ay hindi na magkakamali. Mali po yan. Isipin talaga natin ng mga tao ay nagkakamali. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, binuksan niya nga ang pagbabalik loob. Nagkakamali tayo. Kung nagkakasala tayo, ibang usapin niyan kasi kailangan magtauba tayo eh. Kaya tingnan nyo sa hadith dito, sinabi sa hadith, an Anasin, qala Rasulullah sallam, kullu bani Adam khata wa kullu khata'in tawwabun. Sinabi ni Anas, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, lahat ng anak ni Adam, lahat ng anak ni Adam ay nagkakasala at ang pinakamainam sa pagkakasala ay ang mga nagbabalik loob. Sinalaysay ni Ibn Majah at iginawang Hasan ni Al-Bari. Kaya magbalik loob tayo kay Allah. Alhamdulillah. Kaya kung nandito ka sa mundo, kapag kapatid mo sa Islam, o kaya kapamilya mo, o asawa mo, anak mo, magulang mo, nagkamali, huwag mo na kaagad sabihin mo na mumurahin mo kaagad, ihahamakin mo kaagad, subhanallah. Alam naman natin, iba po ang pagkamali at pagkasala. Iba yun, ang pagkasala, hinahangad talaga yun mula simula. Hindi katulad ng pagkamali na lang siya, hindi niya hinahangad ang kanyang kanyang pagkamali. Hindi niya hinahangad mula simula. Hindi katulad ng kasalanan talaga na intentionally talaga na gagawin. Kaya po mga kapatid sa Islam, kapag gano'n ang pag-iisip mo, Allahu Akbar, napakalawak na ng iyong pag-uunawa. Naunawaan mo na talaga ang mundo. Naunawaan mo na talaga ang ating relihiyon. Ngunit mga kapatid, hindi po angkop sa mga taong nasa tamang edad na lagi na lang nagkakamali. Hindi yan angkop. For example, dumating ka na sa tamang edad. Na marami ka ng karanasan sa buhay. Tapos matalino ka na. Tapos meron ka pang posisyon. Tapos nagkakamali ka pa. Sa trabaho nga, kapag ikaw nagkakamali, talagang isisipaking ka talaga sa trabaho. Kaya gano'n na gano'n din dapat mga Muslim. Hindi yan angkop sa mga nasa tamang edad na. Kaya bawas-bawasan na natin ating mga kasalanan. Pwede yan lang yan sa mga baguhan, sa mga murang edad, o mga bata pa, o gano'n. Pero mga nasa angkop ka na angkop na sa tamang edad. Kaya mga kapatid, yung kalagayan ng tao, isipin talaga yan. May mga posisyon talaga tayo dito. Hindi, pero wag mong lahatin. Example, nagkamali wag mong lahatin lahat. Example, nagkamali, taga-damam. Sabi mo, mga taga-damam, masasama yan. Hindi, wag ganun mga kapatid. Kasi judgmental na yung tawag doon. Mapanghusga ka na. O mga nagkasalang Riyadh, sabi mo lahat ng mga taga-Riyadh, makasalahan, subhanallah. Kaya kung dito ka pala sa mundo, dapat ilagay mong tao sa kanyang kalagayan. Marunong ka talaga, wag mo lahatin. Ang iba kasi, subhanallah, pangkalahatan na eh. Lahat ng mga taga-Pilipinas, mga masasama, subhanallah. Mali po yan, hindi dapat tayo ganun magsalita. Kasi nga, dito ka pa sa mundo. Dapat pigilan mo yan ang iyong mga sinasabi. Kaya kahit sa sa hadith nga, subhanallah, sa hadith nga, sabi dito an Ali radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal rufi al-qalamu anin thalatha anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Sinabi sa hadith ni Prophet sallam na inulat ni Ali radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, inaangat ang panulat hinggil sa tatlo, taong natutulog hanggang gumising
at sa bata hanggang sa magbibinata, at sa baliw hanggang magkaisip. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya dito sa hadith ni Prophet Muhammad Salam, na nagkakaroon ng mga kalagayan ng mga tao dito. May ang tao na yan tulog, baka ang tao na yan bata pa lang, o kaya baliw yan. Kaya ganun dapat mag-isip ang isang may takot. Kaya tinuturuan tayo mga kapatid na dapat habaan mo ang iyong pasyensya. Habaan mo ang iyong unawa. Kasi nga hindi natin alam bakit siya nagkakamali. Kaya sa mga kapatid, wala kasing perpekto sa atin. At ang pagiging mahina o kaya meron siyang kamalian, hindi yan nakakayang maging mahina siya. O kaya hindi yan nakakahiya na sabihin na nagkakamali siya. Baka ang na yan pa ang magpapalaki sa kanya o kaya magpapalago sa kanya at meron siyang matutunan sa buhay at makapagsalita na siya ng may karunungan at wastong pananalita. Yun ang mga yun ang magtutulak sa kanya na mag-grow siya. Aangat ang kanyang pag-iisip. Tataas ang kanyang unawa. Yun ang mga magpagiging mahina. Kasi yun, wala tayong perfecto. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi kaya humihingi tayo kay Allah ng tulong lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lamang kami humihingi, sumasamba at humihingi ng tulong. Doon tayo kay Allah. Kaya yun ang mga kapatid. Kaya sa kapag nakakita tayo ng masama mga kapatid, nakakita tayo ng mga kamalian, wag kang magsalita ng masama sa iyong kapwa. Baka hindi mo alam, baka nagbalik loob kay Allah yan. Subhanallah. Kaya tayo kapag tayo magsalita tayo o kaya maghusga o kaya maghatol, doon lang tayo sa gawa. Wag na nating isama o sa banggitin pa ang pangalan ng tao na yun. Mas safe ka dyan. Mas safe ka, hindi ka papasok sa chismis, hindi ka papasok sa kahaka. Safe ka kasi naghatol ka doon sa gawa. Hindi mo na sabi ng binanggit sino yan, tao na yan, Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Kasi nga mayroong talaga sinabi si Prophet Muhammad Salam, si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, ya ayyuhalladhina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim. Sinabi ng Propeta Salam, o mga sumasampalataya, layuan ninyo ng madalas ang ilang hinala. Katotohanan, ang ibang hinala ay kasalanan. Kaya tingnan nyo, ibang hinala, delikado kasi, marami kasi ibang hinala yan. Kaya dahil ang ilang hinala na yan mga kapatid, yun dapat natin safe tayo. Wag salita tayo pero wag mo nang isabihin ang tao na yan. Sa gawa lang tayo. Katulad ng mga judge, sa mga police, di ba? Nanghuhusga din sila. Pero doon sa gawa. Kaya yun ang natin kainaman ng ating pananampalatayang Islam. Tinuturuan tayo, ginagabayan tayo para hindi tayo madalas mapunta sa pagkakamali. Kahit sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, alladhina yastanibuna al-kaba'ira al-ithim wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul magfirah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga yaong umiiwas sa mga malalaking kasalanan at mga kalaswaan maliban sa maliliit. Tignan nyo, maliban sa maliliit. Alam na alam kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay nagkakamali. Basta maliit lang, insyaAllah, hingan niya lang ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi dito sa katotohanan, ang iyong Panginoon ay malawak sa pagpapatawad. Malawak. Pero ito, napakaganda talaga ng mensahe ng Allah. Alam na alam ng Allah na nagkakasala tayo. Pero umiwas dapat tayo sa mga malalaking kasalanan at mga kalaswaan. Ito lang ang natin. Kung layuan mo yan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, malawak ang kanyang pagpapatawad. Kaya kanyang patawarin. Malalaking kasalanan nga kapag nagtawba ka, pinapatawad ka
lalo na maliliit, subhanallah. Kaya para sureball ka talaga patawarin ng Allah, doon ka na lang sa maliliit na mga kasalanan. Huwag kang doon sa malalaki. Huwag kang magkakasala ng mga malalaki. Sa mga maliliit, inshallah, malawak ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang mga Muslim, yun, dapat kung ikaw dito pa lang sa mundo, nandito ka pa lang sa mundi patay sa paraiso, dapat ano ka na dyan? Alam mo yung tao nagkakamali. Alam mo yan sila. Kaya, pero ikaw, bilang isang tao rin namubuhay dito sa mundo, umiwas ka na lang sa mga panibagong pagkakamali. Kasi nga, ikaw rin yan ang magdudusa eh. Kapag ikaw nagkakamali lagi, maliit man o malaki, ikaw pa rin yan magdudusa. Parang ano yan eh, parang karga yan sa likod mo. Pasan na pasan mo yan lagi ang iyong mga kasalanan. Kaya alam nyo naman, hindi humihilom ang kirot ng nakaraan. Alam naman natin yan eh. Humilom man lang yan, tapos babalik naman kaagad yan. Kaya dapat, kaya wag kang pupunta sa mga ganitong mga pagkakamali. Tapos mga kapatid sa Islam, ang mundo, tandaan talaga natin ang mundo ay puno ng hirap at pasakit na kailangan pagtiisan. Ito, kapag nandito pa tayo sa mundo, hindi pa tayo sa paraiso, yun ang isipin mo, puno to ng hirap at pasakit ang mundo. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, talagang nilikha namin ang tao sa pasakit, subhanallah. Nilikha namin ang tao sa pasakit. Inaakala ba niya na hindi siya makakayanan ng sinuman? Kaya ang hirap mga kapatid ay ano na yan sa atin. Laging meron talagang hirap. Kung matapos tayo sa unang suliranin, darating na naman ang panibagong suliranin. O kaya nabigyan mo na ng lunas, nalutasan mo na, ganun pa rin. Iba na naman ang darating sa buhay mo. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga mga kapatid. Dahil ang sanhi ng paghihirap ay kailangan tiyagaan mo. O kaya alam naman natin kapag ang sikap ay doon po nagsisimula ang pag-unlad. Allahu Akbar, di ba? Ganun ang mundo natin eh. Hindi pa tayo sa paraiso. Kapag ikaw nagsumikap dito sa mundo, inshallah uunlad ka. O kaya sumusunod ka sa mga nakakatanda, ay talagang meron kang kinabukasan. Allahu Akbar. O kaya mga kabataan sa ngayon, mga hindi sanay sa hirap, kawawa talaga. At nahihirapan. Kaya alhamdulillah, at tayo nakalampas sa mga ganitong mga pagsubok sa buhay. Kaya ang mundo ay nakakapagod. Maliban sa kamatay. Kasi ang kamatayan po ay katapusan ng lahat ng pagod. Kaya mga kapatid sa Islam, mayroong isang kasabihan dito. Sinabi na tinanong si Imam Ahmad, rahimahullah, mata yajidur abdu ar-laddat ar-raha. Qal, inda awwal qadamin yad'uha fil jannah. Sinabi na mayroong nagtanong kay Imam Ahmad na kawa-nawa siya ng Allah na kailan makakatagpo ng ang isang alipin ng sarap ng kaginhawaan. Tinanong si Imam Ahmad. Ang sagot niya mga kapatid, sabi niya, kanyang sinabi sa unang pagpatong ng paa sa paraiso. Allahu Akbar. Tingnan nyo, gano'n na gano'n. Unang pagpatong mo doon ka lang makakatagpo ng kaginhawaan. Kaya mga kapatid, dito sa mundo, tiis-tiisan mo na lang dito sa mundo. Tiis-tiis lang po tayo. Mayroong mga pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala na mahirap talaga. Mahirap isipin, mahirap isapuso. Ngunit dahil meron tayong kailangan maabot sa buhay, kailangan natin makarating sa paraiso, ay kailangan magsakripisyo ka muna. Kaya tinuruan tayo ng tinatawag na pagtitiis. Tiisin mo muna
Kasi ito mga problema mo sa buhay ay meron talagang ibubunga. Ha? Kaya tingnan nyo, dito pala nga sa mundo, pinapakitaan na nga tayo eh. Ang tao, kapag nagtiyaga, disampulan lang siya, nagtanim siya. Kasi nangmumungkal siya ng lupa, nagtanim siya, tapos ang kanyang mga bunga, nakikita niya na, lumalaki na, lumalagong kanyang mga taniman. Kapag hinawakan niya yan, ang mga gulay, o kaya mga bunga, subhanallah, hindi mo kaya i-drawing ang kanyang saya. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Ang kanyang ngiti, naabot langit ang kanyang ngiti, subhanallah. Kasi nga nakikita niya ng bunga ng kanyang hirap. Dito sa mundo, pinaparamdam na yan ng alas atin. Paano na kung sa kabilang buhay? Ha? Kung ang pagpatong ng pamo doon sa paraiso. Ha? Kaya ang saya mga kapatid, subhanallah. Itong ating hinahabol. Kasi ang pakiramdam na yan, bihira lang yan dumating sa buhay natin. Paano na kung doon sa paraiso? Kung dumating yun, ang ang pakiramdam na yun, habang buhay na yun, magpakailanman na yun mga kapatid. Kaya yun kaya dito pa lang sa mundo mga kapatid, hindi pa tayo sa paraiso, kailangan talaga humanap tayo ng halal. Magtanim, kahit sa hadith nga na tinanong dito ang Jumay' ibn Umair an khalihi qal su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasb qal bay'un mabrur wa amalur rajuli biyadih. Ang sinabi na inulat ni Jumay' bin Umair na ayon sa kanyang tiyuin na tinanong ang propeta Muhammad SAW hinggil sa pinakamainam na kita. Kaya kanyang sinabi, ang mabuting negosyo at paggawa ng tao sa mamagitan ng kanyang kamay. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya ayun mga kapatid, yun ang mga napakagandang gawain na umaabot talaga sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung humanap ng, kapag nandito pa, hindi pa tayo sa paraiso dito pala sa mundo, huwag kang maghanap ng haram. Tingnan nyo, nakakahiya talaga kapag palpak ang mga proyekto na ninakaw ng mga sa tao. Diba? Palpak, tapos siyempre hahanapin, tapos ikaw pala, natuklasan, ikaw pala ang salarin. Kakahiya talaga yung buong mundo na nalaman na ikaw pala ang salarin, subhanallah. Ikaw pala ang magnanakaw, ikaw pala ang kumukurakot ng kaban ng tao. Nakakahiya yun. Kaya dapat sariling sikap talaga kapag hindi pa tayo sa paraiso, maghanap tayo ng pinagkikitaan galing sa halal, sa pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, ito na lang huling payo ko sa inyo mga kapatid, maging positibo lang tayo dito sa mundo. Kasi mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahirap talaga yan. Mabigat sa damdamin, pero maging positibo lang. Kasi nga, mayroong isang hadith si Prophet ng Salam na nabanggit niya na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, na asawa ng Propeta ng Salam, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, wala sa anumang pagpapahirap na dinadanas ng isang Muslim maliban na ito ay pangtanggal ng ala hinggil sa kanyang kasalanan kahit ang tinik na nakatinik sa kanya isinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, inshallah, maging positibo lang tayo at huwag tayong masubrahan sa pagdadalamhati. Kapag ikaw maging positibo, inshallah, kahit hindi pa tayo sa paraiso, parang feeling mo, parang nakapasok ka na sa paraiso kasi sa pakiramdam natin. Kasi yan po ang bunga ng iman. Bunga yan ng pananampalataya na pinapalasap ng Allah subhanahu wa ta'ala dito pa lang sa mundo. Kaya maging mapalad ka kapatid na ikaw isa sa mga merong pananampalataya na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinaparamdam na kaya ipatuloy mo lang yan hanggang makarating tayo sa paraiso. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.